Pansin ko lang ha, bakit kaya si Kim ilang araw na laging nakadress sa showtime? Hindi na siya nagmi-miniskirt o labas ang pusoid. Isa po yan sa mga pinagtataka ng mga fans at napapansin kay Chinita Princess sa showtime. Ito pa, may nagsabi na ayaw daw ni Paolo na nakalabas pusod si Kimi. Tapos sagot naman ni Norma Dayag, ganda rin, good AM, please lang, respeto na lang ang kailangan ng ating idol. Kaya kung hindi na natin nakikita si Kim sa ASAP, siguro hindi na pumapayag na magsayaw na si Kimi ni Paolo. At hindi na nagsusuot ng maiksing damit, lalo na't nakikita yung pusod niya. Kaya lahat ng damit ni Kimi ay mahaba na. Gandara, hindi ko rin nakikita si J9 sa ASAP. Yes, Gandara, no collaboration, movie for them. We don't like Kim Pao fans. Soul of light for Kim Pao. At kay Ekonin, ako rin, Miss Gandara, bihira na si Kimi na nagsusuot ng damit na maiksi. Gandara, we seniors are very much aware for the present status of Kimi's health. God bless them both. So hindi naman sa napapansin nila yung kasuotan ni Chinita Princess. Parang lagi siyang nakadress, lagi naka-formal dress si Chinita Princess. Itong magmula nung 2026, di ba? Pagpasok po ng 2026. So isa yan sa mga napapansin nila kay Kimi. At sa showtime, mukhang hindi na rin daw humahataw itong si Kimi. Ang tulad ng nabasa po natin kanina na sabi ay marahil pinagbabawalan na ni Paolo si Kim na magsuot ng labas pusod. Yung idea na to kasi mula po yan, yung pinagbabawalan ni Pao si Kimi, ganto ganyan, magmula po niya nung minsang si Kim ay nadulas. Diba, ini-interview po siya ni Miss Gladys Reyes tungkol nga dun sa naging performance niya sa showtime. And also, si Kimi may pagturo sa likod ng pinagbabawalan. Ayaw nga daw siyang payagan. Abay turo sa likod, which is sa pagtanto natin, based na rin sa pagbubuking ni Mimi Vice, and pag-amin rin nila Kim and Paolo mismo, na si Paolo pala yun. Si Paolo yung tinuturo ni Kim, pinagbabawalan siya. So, doon yung nagmula na talagang konfirmado or ano po ang mga fans na may si Paolo kay Kim. Pinagbabawalan niya si Chinita Princess. So, this time, tingin nila, pinagbabawalan din ni Paolo si Kim na magsuot ng labas pusod. And tandaan nyo rin ba yung minsan sa mall show na parang wala pong suot na bra si Chinita Princess na pinuna po ni Paolo. Then sumunod, meron na. Nakita natin may suot-suot na po si Kim. Parang pinagbawalan na rin ni Paolo Avellino. May mga ganyan napapansin ng fans. Anyway, sabi naman dito ni Alice Mantak, shoutout sa'yo, parang gusto kong maniwala sa blind item. Ilang weeks na ng ASAP na hindi sumasayaw si Kim, hehe. Pag magaling na si Paolo, hindi pa din siya kasama sa gym, aba. Nakapagtataka na nga, hehehe. So may ilan na mga signs itong si Miss Alice Mantak na hinihintay para ma-confirm ba na si Kim talaga yung blind item. So, bukod sa hindi na humahataw si Kim Chiu, ilang weeks na sa ASAP, isang sign na makakapagpakumbinse sa kanya is kapag magaling na talaga ang balikat ni Pao, tapos wala pa rin silang workout ni Chinita Princess. So, ayan. Kaya anong inyong mga signs na iniintay para bago makakumbinse na talagang si Kim Chiu ang laman ng blind item? Pero tama nga naman, dahil kung totoo ang chika ay may makikita tayo dyan na pagbabago kay Chinita Princess. Katulad na lang ng pag-workout, pagbabawas na rin ng trabaho. Anyway, dumako naman tayo sa comment ni Dina. Sabi niya, kung legit ng buntis si Kim, tama lang na hindi siya kasama ni Paolo. Baka makunan pa siya. Sa dami ng tao, baka ma-stress siya.
So, tungkol po ata to sa Sinulog 2026 sa Cebu na kung saan ay tanging si Paulo po ang nandoon. Hindi naman po kumbaga sayang ang pagpunta ng mga Kim Pao fans kasi nandun naman po si Paulo. 'Di ba? Other half naman po yan ni Chinita Princess. Yun nga lang, mas maganda sana at mas masarap pagmasdan kung magkasama sana ang Kim Pao. Magkaiba man ng float or magkasama. Ayan. Pero sabi ni Ma'am Dina, kung totoo at legit ang balita, mas mabuti na yon para kay Chinita Princess para hindi siya ma-stress. Kasi ang init din naman, 'di ba? Ang dami pang tao. So, alam niyo naman si Kim pinagkakaguluhan po 'yan. So mas maganda nga na wag na lamang po siyang pumunta. So good decision for them both. Pero alam niyo po ba, isa rin yan sa naiisip na dahilan ng mga fans na baka nga raw dahil po totoo, baka daw talagang tunay or legit ang balita. Marahil ito ang dahilan at pinaka-iniingatan ni Paolo Avellino na mangyari. Kaya iniingatan niya lang si Chinita Princess. Yan ang kotoba ng ilang mga fans kung bakit wala si Chinita Princess doon. Napaka-imposible naman daw kasi na si Kim pa yung wala. Bukod sa taga doon siya, meron po siyang endorsement na Julie's Bake Shop, meron din Bingo Plus. At the same time, meron po siya doong tindahan which is ang House of Little Bunny. For all people, si Kim pa daw yung wala. Lagi na lang hindi sila magkasama. Sayang naman. Kasi last time nandun si Kim pero wala si Pao. Ngayon na nandiyan si Pao, wala si Chinita Princess. Anyway, dumako naman tayo sa comment po ni Ma'am Carmelita Rosales. Sabi niya rito, I'm wondering kung bakit wala siya sa float na endorsers like Julie's Bake Shop, Chowking, and many others. Bakit kaya hindi included sa Cebu? First time for her to invite visitors sa Bunny Bags. O diba, ang dami rin pong nagtataka talaga. Bakit si Kim ang wala po doon sa Sinulog Festival? Talagang iniingatan nga lang kaya siya ni Paolo Avellino. Kasi yung iba, okay na na kahit magkaiba ng float kasi magkaiba naman sila ng ine-endorse ni Kim. Pero yung totally wala si Kim, grabe, parang hindi po matanggap ng ilan. But anyway, merong kutob po, tulad ng sabi ko, kutob ng iba, marahil hinggil po sa blind item. Totoo ang blind item at yun ang reason talaga kung bakit wala siya. Tulad itong comment ni Neonita Delorino. Sabi niya rito, nakayan ang reason na hindi siya nag-join sa Sinulog Parade sa Cebu, considering na nandun si Paulo. Last year nga, nag-attend siya. Wala din si Pau doon. Ngayon, nandun si Pau. Hindi siya nag-attend. Diba? Laging salisi po ang Kim Pao. Sayang naman na, ayan, dobka nga siya ang tinutukoy sa blind item. If it's true, the Kim Paulan siya ang isa sa pinaka-happy ngayon. And that's the big news talaga this 2026 pag nagkataon. Grabe talaga ang init ng emosyon ngayon ng Kim Pao fans, lalo na pagdating sa isyong kinasasangkutan ng Echo 9. Ramdam na ramdam ang galit at pagkadismaya, at honestly, may pinanggagalingan naman ang fans. Bakit matindi ang galit? Una, maraming Kim Pao fans ang protective pagdating kina Kim Chiyo at Paulo Avellino. Para sa kanila, pinaghirapan at inalagaan ng fandom ang image at momentum ng Kim Pao, mula sa projects, public appearances, hanggang sa chemistry na organikong tinanggap ng masa. Kaya kapag may balitang collab o involvement na hindi aligned sa gusto ng fans, automatic talagang nagkakaroon ng pushback. Pangalawa, may pakiramdamang iba na minamadali o pinipilit ang isang collab na hindi pa emotionally or strategically ready ang Kim Pao. Sa fandom culture, malaking bagay ang timing at respeto sa audience. Kapag parang bigla na lang o walang malinaw na paliwanag, doon nagsisimula ang galit.
Pangatlo, may takot din na baka ma-dilute ang Kim Pao brand. Para sa hardcore fans, hindi ito simpleng love team lang. Investment ito ng emosyon, oras at suporta. Kaya kapag may third party na pumapasok na tingin nila ay makakasira o makakaagaw ng spotlight, natural na lalabas ang matinding reaksyon. Pero mahalagang punto rin ito. Hindi rin dapat mauwi sa personal attacks o sobrang toxic na galawan. Ang galit ng fans ay valid pero mas nagiging makapangyarihan ito kung maayos na ipinapahayag, yung may punto, may respeto at may malinaw na dahilan. Kasi sa huli, si Kim at si Paulo pa rin ang posibleng maipit kapag sobra ang gulo. Ano ang pwedeng mangyari moving forward? Kung magiging bukas ang komunikasyon mula sa management, brands, at kahit sa artists mismo, posibleng humupa ang galit. Gusto lang naman ng fans na maramdaman na pinapakinggan sila, na hindi sila basta-basta isinasantabi. Sa kabuuan, hindi ito simpleng galit lang. Ito ay emosyon ng fandom na nagmamahal, nagbabantay, at gustong protektahan ang Kim Pao. Ang tanong na lang ngayon, paano ito haharapin ng maayos para walang masirang relasyon? Fans, artists, at brands. Sa balitang Kim Pao fans matindi ang galit sa Echo 9, masasabi kong hindi biro ang emosyon ng fandom ngayon. Malakas at malalim ang loyalty ng Kim Pao fans. Kaya kapag may bagong collab o involvement na hindi nila gusto o hindi nila inaasahan, mabilis lumabas ang galit at pagkadismaya. Ito rin nagpapakita na may mataas na expectations ang fans pagdating sa Kim Chiyo at Paulo Avellino. Para sa kanila, bawat desisyon sa projects, collab o public appearance ay mahalaga at dapat pinapahalagahan ng kanilang opinyon. Pero sa kabilang banda, delikado rin ang ganitong sitwasyon kung hindi maayos ang komunikasyon. Pwedeng maipit si Kim Pao sa kontrobersya at magkaroon ng tension sa pagitan ng fans at management o sa mga collaborators. Kaya mahalaga na may malinaw na eksplenasyon o pag-uusap para humupa ang galit at ma-maintain ang respeto sa lahat ng partido. Sa madaling salita, valid ang galit ng fans, pero kailangan itong i-handle ng maayos para hindi maging destructive sa Kim Pao brand at relasyon nila sa fans. Kung gusto mo, pwede rin kitang bigyan ng mas detalyadong reaction sa bakit matindi ang galit at posibleng epekto nito sa Kim Pao projects. Gusto mo ba? Siyempre, heto ang mas detalyado at mahabang reaksyon tungkol sa balitang Kim Pao fans matindi ang galit sa Echo 9. Ang balitang ito ay nagpapakita ng malakas na kapangyarihan at emosyon ng fandom. Sa kasalukuyan, si Kim Chiyo at Paulo Avellino ay hindi lang basta-basta celebrities sa mata ng kanilang fans. Sila ay simbolo ng kultura, kasaysayan at damdamin ng maraming tao. Kaya kapag may third party na pumasok tulad ng Echo 9 at nagdulot ito ng pakiramdam na babaunin ng Kim Pao, natural lang na maging matindi ang reaksyon ng fans. Ang galit ng Kim Pao fans ay hindi lang basta fan drama. Ito ay isang indikasyon ng deep investment at loyalty. Para sa kanila, ang Kim Pao ay hindi simpleng love team lang. Ito ay isang emotional bond, isang bagay na pinoprotektahan at tinitingnan bilang minsan lang mangyayari sa isang henerasyon. Kaya kapag may nagmumukhang banta sa integridad o purity ng Kim Pao brand, agad lumalabas ang protective instincts ng fans. Gayunpaman, delikado rin ito. Ang labis na galit ay pwedeng magdulot ng negative epekto hindi lang sa ibang artists o collaborators, kundi sa mismong Kim Pao. Ang media scrutiny at pressure mula sa fans ay maaaring magpahirap sa kanila sa paggawa ng desisyon at posibleng maipit sa kontrobersya no wala silang direktang kinalaman. Sa kabilang banda, ang sitwasyon rin nito ay nagpapakita kung gaano kahalaga ang maayos na komunikasyon at transparency. Kung ang management o artists ay magbibigay ng malinaw na paliwanag sa kanilang fans kung bakit may collab, ano ang layunin, at paano ito nakaka-benefit sa Kim Pao, may malaking chance na humupa ang galit at maibalik ang tiwala ng fandom. Sa madaling salita, valid ang galit ng fans, pero kailangan itong i-handle ng maayos para hindi maging destructive sa Kim Pao brand at relasyon nila sa fans.
Kung gusto mo, pwede rin kitang bigyan ng mas detalyadong reaction sa bakit matindi ang galit at posibleng epekto nito sa Kim Pao projects. Gusto mo ba? Bukod sa base reaction, heto yung iba pang maaaring iidagdag o i-contextualize sa balitang ito. Pinanggalingan ng galit ng fans. Malamang, ang galit ay nag-ugat sa fear of dilution, ang takot na baka ang collab kay Echo9 ay makasira o makapaliit ng spotlight ng Kim Pao. Maaaring may mismatch sa timing o image. Kung bigla ang collab, parang hindi isinasaalang-alang ang narrative or journey ng Kim Pao kaya nagiging controversial. Posibleng epekto sa Kim Pao. Maaaring magkaroon ng pressure sa decision sa future projects, lalo na sa endorsements, shows at fan events. Ang negative reaction ng fans ay pwedeng magbawas sa excitement o engagement kung hindi mahandle ng maayos. Role ng management. Importante ang clarity at transparency sa fans. Kung ipapaliwanag ng maayos ang dahilan ng collab, maaaring humupa ang galit at maibalik ang tiwala ng fandom. Ang mouthpiece ng fans as a learning point. Makikita rito na ang fans ay highly invested at vocal, hindi lang basta supporter. Pwedeng gamiting guide ng artists at brands kung paano mag-strategize ng collaborations na aligned sa fandom expectations. Potential na positive spin. Kung maayos na mahandle, pwede rin itong maging opportunity para sa Kim Pao at Echo9 na makagawa ng collaboration na mas creative at engaging habang naipapakita na pinapahalagahan ang fans. Maaari ring palakasin ang loyalty ng fans kung makikita nilang nakikinig ang artist sa kanilang concerns. Sa madaling salita, hindi lang simpleng galit ng fans ang nangyayari. Ito ay signal ng investment, passion at loyalty ng fandom at pwede itong maging guide para sa future decisions ng Kim Pao at management.